Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Madam Premier Christy Clark, Minister Jason Kenny, Minister Ed Faz. Minister Ed Faz is proceeding to Manila in about a couple of weeks, you understand. Of course, you're always welcome, especially during December and January. Minister Teresa Watt, Ambassador Neil Reeder, Ambassador Petronila Garcia, Secretary Cesar Purisima, Secretary Linda Baldos, Secretary Greg Domingos, Secretary R.C. Balisacan, Secretary Sonny Coloma, Secretary Julia Bad, Secretary Nel Mendras, Undersecretary Laura del Rosario, Consul General Neil Frank Ferrer. Binabanggit ko po lahat ng mga pangalan dahil yun lang po ang bonus na natatanggap sa akin. Leaders and members of the Filipino community in British Columbia, federal and provincial representatives, officials, honored guests, mga minamahal kong kababayan. This is the last engagement for our state visit, and I must say that the people and government of Canada have been truly gracious hosts throughout our stay. Allow me to take this opportunity to reiterate my personal gratitude to the Governor General, His Excellency, the Right Honorable David Johnston, and the Prime Minister, the Right Honorable Stephen Harper, for the hospitality and generosity they have demonstrated not only to me and my delegation, but also to the thousands of Filipinos living and working here in Canada. The Prime Minister in particular has worked towards strengthening that old and tested friendship between our two nations in various ways, and we truly look forward to deepening that partnership in the years to come. Of course, such positive developments in our relationship would not be possible without the efforts of the Honorable Jason Kenny, Minister of National Defense and Multiculturalism, and the Honorable Edward Faz, the Minister of International Trade, who are with us today. Their respective works in the aspects of cultural relations and trade have contributed in bringing our two nations closer to each other. Their presence is truly welcome. Also with us is the Honorable Christy Clark, the Premier of the province of British Columbia. Around 136,000 Filipinos reside in this province, and I can say that Premier Clark is a partner of our people. Proof of this is our commitment to the Memorandum of Understanding concerning cooperation in human resources deployment and development, which we signed with the province of British Columbia. We indeed laud her efforts, and we hope to see more of her initiatives translate to the mutual benefit for our countrymen here and the rest of the province and its communities. To our Canadian friends, on this occasion, I will have to request your indulgence as this is a special gathering with my countrymen. I wish to address them using our mother tongue. Alam po nyo, kada makadalaw tayo ng ating mga komunidad sa labas ng bansa, parati yung pinupuri na kung sino mang kausap nating dayuhan, ang kontribusyon ng bawat isang Pilipinong nandun po sa kanilang mga lugar. At talaga napapag-isip po, dahil alam naman po nyo, may panahon na na-exile rin ako, may natikman ko yung buhay na mawalay sa inang bayan. At ngayon, ayoko naman maging malungkot ang ating pagtitipon. Hayaan yung bahagian ko kayo na isang narinig kong kwento na isa sa mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin umalis ng bansa. Okay. Meron na ho dalawang magkaibigan, parang lalaki. Yung isa po ay matagal nang naninirahan sa Amerika. At yung isa naman ay nagkaroon ng trabaho para magtrabaho sa Amerika. Sabi po nung bagong magtatrabaho sa Amerika, sabi sa kaibigan niya, matagal na nanirahan doon, pare, tulungan mo naman ako. Hindi ako marunong masyadong mag-English. Paano ba ako kakain dyan? Sabi niya, napakadali niyan. Eto, memoryahin mo na lang. Ha? Una-una, pupunta ka sa lugar, ang spelling, yung pangalan ng lugar, diner, marami yan. D-I-N-E-R. Yun lang hanapin mo. Madali maalala yan. Pagdating mo doon, umupo ka sa counter para madali kang masilbihan. Kaya ko rin yan. Tapos anong gagawin ko doon? Ay, sasabihin mo, can I have coffee and donuts, please? Okay. Ano ba yun, pare? Hindi kape at saka donut. No? Kaya ko rin yan. So, sabi nung kaibigan niya matagal sa Amerika, mga 1 buwan bago ako makasunod, na magkita tayo dyan, kung may problema ka, punta mo ako. So, nagkita nga sila, tapos sa 1 buwan na una itong nagtatanong, at sinabi niya, pare, buti naman nagkita na tayo. Sabi niya, bakit pare, anong problema mo?
Isang buwan na akong kumakain ng coffee at donut. Almusal, tanghalian at saka hapunan. Eh sabi niya, purgang-purga na ako dito sa coffee and donut. Baka naman meron ko pwede iba ituro. So sabi po ng kaibigan niya, madali yan pare. Bukas sa bukas, sabi mo, can I have ham and eggs? Meron naman yan, di hamon at saka itlog. Okay yan. So nung gabi pinanagiripan pa niya yung hamon at itlog. No? Parang gumagalaw po yung bibig niya habang natutulog dahil kinakain na niya yung kakainin niya kinabukasan. So dumating siya doon sa paboritong diner niya at sinabi niya sa tao na humarap sa kanya, can I help you? Sagot niya, I'd like ham and eggs, please. So, ngiti ho niya, syempre, bumbo, ito na, hamon at itlog na to. So sabi po nung nagsisilbi, good. Kaya, how'd you like your eggs? So sagot niya, sabi ho niya, pardon? Sagot niya, soft-boiled, hard-boiled, fried, over easy, scrambled, eggs Benedict. Ang haba ho ng listahan. Oh, okay. Coffee and donuts, please. Baka marami yung kumain ng coffee and donuts dito noong unang buwan nila. Sa mga ganitong pagtitipon po, naalala ko ang isang pagkakataon, nung congressman pa lang po tayo, at may nagdumalaw po sa atin, nakaharap natin, mahigit kumulang 80 nursing students. At habang kausap po sila, dumalo sila sa batasan, tanong ko sa kanila, pagkatapos makapasa ng board exam, ilan sa inyo mananatili sa Pilipinas? At ang dami hong nagtaas ng kanilang kamay, 2. Siyempre nakakalungkot di po ba? 80 kayong pinalaki ng inang bayan, 2 na lang kayo mananatili dito. Pero di naman po natin masisisi mga estudyante ito. Gaganahan ba sila manatili sa Pilipinas noon kung wala sila makikitang pag-asang umasenso? Patong-patong ang korupsyon, lalo na sa burokrasya. Marami nang ang problema, binubulsa pa ng kung sino-sino ang pera ng taong bayan. Tuloy matamlay ang ating ekonomiya. Walang kumpiyansang mamuhunan sa ating bansa, kakaunti ang trabaho, kaya't ang hirap ding umasenso. Resulta, marami ang napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa. Ika nga po, people were voting with their feet. Aminin ko, miski ako, pagkaupo bilang Pangulo, naisip ko rin parang imposibleng solusyonan ang mga problemang minana natin. Para po kasing kada araw, panibagong anomalya at dagdag na problema ang ating nadidiskubre. Pero hindi po tayo sumuko. Sa abot ng ating makakaya, tinutupad natin ang ating panata. Ipamana ang Pilipinas na di hamak na mas maunlad kaysa sa ating dinatnan. Maglilimang taon po. Maglilimang taon po nga lang, ngayon, 5 taon pa lang po tayo sa daang matuwid. Pero nakikita na natin ang transformasyon ng ating lipunan. Nagagawa na natin posible ang mga dating imposible. Itinututok natin ang paglilingkod hindi sa sarili at hindi sa gawaing tiwali, kundi sa kapakanan ng mas nakakarami. Ngayon, katuwang ng sambayanan ang gobyerno sa pagsusulong ng justice, imbis na justice. Pinapanagot natin ang nagkakasala, mayaman man o makapangyarihan. Hindi na kailangan may padrino para umasenso, basta tapat at nagsisikap, kaya nang iangat ang antas ng pamumuhay. Ang resulta po, nanumbalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno, pati na ang kumpiyansa sa ating sa atin na mga mamumuhunan at ng ibang bansa. Sabi nga po nila, ang dating sick man of Asia, kinikilala na ngayong darling of Asia at nasa investment grade status na. Siyempre po yung ating economic cluster nandito. Kaya binabanggit ko sila dahil ulitin ko lang, yun lang ang bonus na natatanggap sa akin. Ayon pa sa Bloomberg, inaasahang magiging world second fastest growing economy ang Pilipinas ngayong taon. Ano pong ibig sabihin nito? Isipin nyo na lang. Kumbaga, kapag tinignan ngayon ang mapa ng mundo, parang nilagyan ng label ang Pilipinas na nagsasabing sulit magnegosyo dito, malaki ang pag-asang mapalago ang puhunan ninyo. Talaga pong
Talaga pong makasaysayan ang mga nakakamit nating tagumpay. Nagtala tayo ng 6.3 average GDP growth kada taon mula taong 2010. Ang pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya sa nakalipas na 40 taon. Ang target natin, palaguin pa ang ekonomiya na hanggang 7 hanggang 8% ngayong taon. Kapag nagtagumpay tayo, ang resultang 6-year average ang magiging pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa nakalipas na 60 taon. Dagdag pa po dito, nakamit natin ang all-time high na foreign direct investments ng $6.2 billion nitong 2014. Kapag maganda ang ekonomiya, mas nabibigyan tayo ng kakayahang maglingkod sa ating mga kababayan. Nahihikayat ang mga negosyante mamuhunan sa atin na siya namang lumilika ng trabaho para sa lahat ng Pilipino. Nitong Enero nga po, nasa 1.4 milyon ang nadagdag sa bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho. Noong naman pong Oktubre ng taong 2014, naitala ang 6% unemployment rate sa bansa. Ito ang pinakamababa sa loob ng isang dekada. Linawin ko lang po, hindi ito yung tipong namasukan kang tagalinis ng kalsada ng 1 linggo. Kasali ka na sa bilang na may trabaho. Ang tinutukoy natin, permanenteng trabaho. Habang dumadami naman ang pagbubukas o nagbubukas sa pagkakataon, sinisikap nating masulit ito ng ating mga kababayan. Katuwang nga po ang Canada. Mayroong Job Start Philippines program ang ating Department of Labor and Employment na nagkakahalagang $3.6 million. Layunin itong pabilisin ang pagkakaroon ng trabaho ng ating kabataan sa pamamagitan ng Career Guidance Services, Life Skills at Technical Training at Internship Program mula sa tulong ng Canada. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng TESDA sa Department of Labor and Employment, sa CHED at maging sa DepEd upang siguruhin may sapat na kasanayan ng ating graduates sa punan ang bakanting trabaho sa merkado. Meron tayong national job fairs, nariyan din ang PhilJobNet na naglista ng mga bakanting trabaho sa kanilang websites. Iba na po talaga ngayon. Nung bata ko, ang sign o mga sign na lagi nating nakikita nakapaskil, no vacancy. Ngayon po, napakarami ng for immediate hiring. Yung ibang kumpanya nga po, sabi nga may pakulupan na pag nagpapa-interview ka sa kanila. Isipin po nyo, nung araw para ma-interview ka ng kumpanya, katakot-takot na pakiusap ang gagawin mo. Ngayon, pag nagpa-interview ka sa kanila, binibigyan ka pa ng almusal. Meron naman pong, pag natanggap ka na namin, pag blino-out mo yung pamilya mo, yung celebratory dinner, sagot na rin nila. Sabi ko, bakit wala kaya yun? Ako yung bagong graduate. Nung bumisita naman tayo sa Bicol State University, nasabi sa akin, nahihirapan silang punuin ang accounting department nila. Sabi ko, hindi ba meron kayo accountancy program dito? Meron daw po. Pero mga estudyante nila, nasa 3rd year pa lang ay nire-recruit na ng mga accounting at auditing firms. At pagkatapos po nito, diba, 3rd year pa lang, may 4th year pa, may board exams pa na review. No? Talaga pong dahil sila nagte-train at sila po ang nawawalan ng accountant pagkatapos sila na-train. Lahat po ng ito nangyayari dahil talaga naghahatid ng trabaho ang transformasyon ng ating lipunan. Determinado tayong linangin ang kakayahan ng mamamayan natin para mapanghawakan nila ang mga oportunidad na dala ng pagbabago. Ang ating Technical Education and Skills Development Authority, sa pangunguna po ni Secretary Joel Villanueva, tumaas ang budget ng 84% at kitang-kita po ang direktang pakinabang nito. Isipin na lang po ninyo, nung maupo tayo sa pwesto, nakapagtala na, o mula nung nakaupo tayo sa pwesto, nakapagtala na ang TESDA ng mahigit 7.15 million graduates sa iba't ibang kurso sa technical and vocational education and training. May kwento nga po ang ating buting TESDA Secretary Joel Villanueva tungkol sa isa sa kanilang mga graduate. Nung bata raw po, sabi nitong tao, gusto niya maging mekaniko at nag-training siya sa TESDA. Malaon po, naging mekaniko ito at nagtrabaho na siya sa Australia.
Kung tatanungin nyo kung magkano ang sinasahod ng kababayan natin ito, sabihin na lang natin pong doble sa sweldo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang sweldo niya. Kaya palagay ko po, dadaan rin ako sa TESTA, July 1, 2016. Nung pag-upo po natin, nandiyan na yung TESTA, 28% ang nakukuha ng trabaho sa loob ng 6 na buwan pagkatapos mag-graduate. Ngayon po, ang numero ay 70% placement within 6 months after graduation. Meron pa hong pumapalo ng 96% sa ibang industriya. Pag-usapan naman natin ang infrastruktura, nakakabit ng isang umuunlad na lipunan. Kapag umuwi nga po kayo sa Pilipinas at makapag-ikot kayo, baka kayo na mismo makakita at makakaranas ng pagbabago. Maayos na kalsada, tulay at iba pang bagong infrastruktura. Gawa po iyan ng pagpapakitang gilas at tapat na serbisyo ng Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Babe Singson. Kung dati talamak ang anomalya sa ahensyang dahil sa kickback at tongpats, ngayon ang kulturang umiiral dito ay mabubuod sa tinatawag nating 5 Rs. Right projects at the right cost, right quality, and right on time, and implemented by the right people. Kaya naman, di na nakakapagtaka na ang savings ng ahensyang hanggang nitong Marso taong kasalukuyan, umabot na sa halos 39 bilyong piso na pwede pong gamitin para sa iba pang makabuluhang proyekto. Para mabigyan lang po din, tingnan na lang natin ang ginawa nating underpass sa Araneta at Quezon Avenue noong 2012. Ang dinatnan nating budget para dito, yung ginawa ng ating pinalitan, sabi nila kailangan ng 694 million pesos. Tinignan po ni Secretary Singson at dahil sa tamang proseso, kinompleto ang proyekto at ang tunay na binayaran natin hindi po yung 690, naging 430 million pesos. Ibig sabihin po, 264 billion pesos natipid natin. Ang maganda pa, dahil talaga masinop si Secretary Singson, natapos yung proyekto 100 days ahead of schedule. Bukod dito, tinapos na rin natin ang mga infrastrukturang tila hanggang drawing na lang dahil napakatagal lang nakatenga. Nariyan po ang isang tulay, ang ngalan ay Lulutang Bridge sa Isabela na pinuntahan natin itong Abril. Isipin po nyo, 1995 pa nasira ang tulay na ito pero tayo na ang nagkumpleto or tayo pa ang kailangan magkumpleto upang wakasan ang 20 taong pagdurusa ng ating mga kababayan. Ang resulta, ang biyaheng dating inaabot ng 1.5 hanggang 2 oras para makatawid sa kabilang baybayin, ngayon 5 minuto na lang. Yung mga opisyal po natin sa Isabela, malaking bilib sa akin. Habang nag-grade po yung Lulutang Bridge, sabi na may pangalawang tuloy ho kami kailangan. Nung maliwanag na po na mailalagay na sa budget muli sa 2016 para magawa na itong tulay na to, ngayon po maliwanag na yan, meron pa ho kami pangatlong tulay. Sabi ko, pakitignan po inyo yung bulsa ko, wala yung mga tulay dito. Pero pag pinagtulong-tulungan natin, makakain natin. Isa pa hong halimbawa, Halaur River Multipurpose Project 2. Ito po sa Iloilo. 1960 po nung naisip gawin, pero sa administrasyon lang natin ito na isa katuparan o ginagawa sa kasalukuyan. Nariyan din ang Aluling Bridge sa Ilocos Sur naman na plinano noong taong 1978. Yun po nasa college na po ako nakakagraduate ko ng high school. Pero tayo na rin po ang nagtapos. Idagdag ko na rin po ang Ternate, Nasugbu Road na bagaman 6 na kilometro lang. Ang haba ay inabot ng 20 taon bago natapos. Tayo na rin po ang gumawa at nagbukas nito. Kung tutungo ka sa norte, nariyan na rin po ang Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX na talagang ngayon pa lang ho ay nagpapababa na ng biyahe patungo ng Baguio at tinatayang magiging 3 oras at kalahati na lang. Tingnan naman po natin ang sandatahang lakas natin. Tuloy-tuloy po ang nararanasang transformasyon. Noon, dahil sa kakulangan sa kanilang mga kagamitan at kasanayan, para lagi silang napapasabak sa mission impossible. Iba na po ang sitwasyon ngayon. Mas moderno na ating reformadong hanay at mas pinalakas na ang kanilang kakayahan. Halimbawa po,
Dati ang ating dinatnan, nag-iisang C-130 na aircraft. Ngayon po, 3 na, meron pa po tayong binibiling mga iba. Meron tayong 2 Hamilton-class cutter, mga modernong barko po ito para sa mas epektibong pagbabantay ng ating baybayin. Bukod sa mga ito, bumili na rin tayo. Dito ko po, hindi pinamana sa atin, bumili ng bagong 12 FA-50 aircraft mula sa South Korea. 8 combat utility helicopters. Sa lahat ng ito, naalala ko ang sabi ng isang bagong graduate ng PMA nitong taon. Salamat daw sa atin at ang Air Force natin ngayon meron ng force at di na lang puro air. Tingnan din natin ang pagbabago sa DOST Pag-asa. Noon, ang hepe ng ahensyang inabutan natin, napakatagal na sa pwesto. Parang dinadaan sa hula ang weather forecast. Isipin nyo, imbis na iulat at totoong lagay ng panahon, tinitipid ang inire-report na impormasyon. Tuloy mali-mali ang kanilang nagiging ulat. Halimbawa po, may dumating na bagyo noon at sinabi nila, ito po ay tatama sa Aurora o lalawigan ng Aurora. Ako po nandun sa Quezon City nakatira ng panahon na yon, nasa bahay namin sa Times. Tapos sabi ko, kalakas naman itong bagyong to, nasa Aurora to, pero parang humahagupit sa Maynila. Yung pala, nasa Southern Tagalog, yung bagyo at tumama sa Kamaynilaan. No? Talaga sabi ko, kalaki naman ng bagyo, di ba? Ang laki-laki nga ng bagyong to. Sipin nyo, Aurora hanggang Metro Manila, nasakop niya minsanan. Ang masakit ito, nung nakausap natin ng mga taga-Aurora, doon raw maaraw at saka mainit. Ito po ang naging tugon natin. Alam, di ba, napaka-importante nung gawain ng Pag-asa. Pag sinabi nandito pupunta, maghahanda tayo doon. Pag mali ang direksyon na tinuro sa atin, mali ang gagawin natin paghahanda. Tama ba? Okay. At lalaki ang perwiso at kapahamakan sa ating mga kababayan. Naging tugon natin, pinalitan natin ang hepe ng ahensya. Pinagkalooban natin ang Pag-asa ng modernong kagamitan tulad ng Doppler radars at automated rain gauges at water level monitoring sensors para bigyan sila ng higit na kakayahan sa pag-monitor ng bagyo. Bukod sa ating early warning system na nagbibigay ng palugit o hindi bababa na palugit na 6 na oras para makapaganda ang mga komunidad, naroon din ang Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA, kabilang na ang mga multi-hazard maps na tumutulong na matukoy ang mga lugar na peligroso tuwing may sakuna. Ngayon, pag may bagyo, itaga mo sa bato, maibibigay ng Pag-asa kung saan ito dadaan, gaano kalakas ang dala nitong hangin, at gaano karami ang ibubuhos na ulan. Sa pamamagitan nito, nagagabayan ng ating local government units na bigyan ng babala ang kanilang mamamayan sa posibilidad ng storm surge at flash floods, at sa gayon ay makalikas sila kung kakailanganin. Ngayon nga po, pwede na nating sabihin ang Pag-asa totoong may pag-asa na. Ganito na po. Ganito na po magtrabaho ang inyong gobyerno. Tinutukoy natin ang tunay na problema upang makapaglatag ng wastong solusyon. Gayun din, sinisipat natin ang pagtugon sa problema sa paraang maaaring makapagbigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan. Isa pong halimbawa nito ay ang proyektong umusbong sa Davao Oriental. Matapos silang hagupitin ng bagyong Pablo noong taong 2012. Dahil sa lakas ng bagyo, nabuwal ang mga puno ng nyog na pinagkukunan o pangunahin pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga kapatid na magsasaka. Kung hihintayin pa nilang tumubo ulit at lumaki ang mga puno, aabutin sila ng 7 taon. At saan kukuha ng panghanap buhay kung wala itong mga punong to? Ang naging solusyon po, o isa sa mga naging solusyon, ang proyekto pong binansagang Hot Pablo. Baka po may magtatanong, bakit kaya hot na Pablo pa? No? Yung po kasi produkto nila, chili powder, kaya hot. At kinabit sa Pablo dahil nag-umpisa nito yung pangalan ng bagyo. Ayon sa ating Department of Trade and Industry, mamuhunan ka ng 90,000 pesos kada hektarya para sa produktong ito, kaya lumago hanggang 200,000 ang kita sa bawat pag-ani. No? At yun po yung gross. Nasa 110,000 pesos po ang netong kita sa investment ng 90,000. Lampas 100% ang inangat ng kapital. Panalo, di po ba? Naitala na
sa 7.62 million pesos ang domestic sales ng Hot Pablo, pero mas malaki di hamak yung kasama dyan na exports na sigurado mas malaki ang halaga. Yan nga po ang dulot ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Mas napalawak ang oportunidad sa pag-asenso ng ating mga magsasaka. Ngayon nga po, talagang usap-usapan na ang iba't ibang produkto ng niyog. Pangunahin na rito ang coconut water. Kung dati tinatapon lang ang sabaw ng niyog, ngayon pinagkakakitaan na ito. Isipin ninyo, noong taong 2010, nasa 1.8 million liters lang ng coco water na nagkakahalagang $1.8 million ang ine-export natin. Noong pong 2014, 21.7 million liters na ng coco water ang iniluwas ng Pilipinas at katumbas nito $32.9 million. Bukod sa coco water, narin din ang tinatawag na coco coir at coco peat. Ang good news po, magagamit na rin ang Coco Levy Fund sa pagpapaunlad ng ating mga nyugan. Nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema sa kanilang final judgment na pahintulutan ang paggamit ng pondong halos 73 bilyong piso mula sa Coco Levy Fund. Gagamitin natin ito para paunlarin ang industriya ng nyog at buhay muli at para suportahan ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ang tutok natin, ituloy ang ating agenda ng reforma. Kung dati pangarap lang lahat ng ating napagtagumpayan, ngayon totoo na ang mga ito. Tinutugunan natin ang mga problema para hindi na ito maipamana pa sa susunod sa atin. Pinapalawak natin ang oportunidad sa bansa at pinaghahandaan ang kinabukasan para hindi na maging sapilitan ang pag-iibang bayan. Batid natin, bigyan lang ng pagkakataon, tsak magpapakitang gilas ang Pilipino. Ito na nga lang po ang hamon sa ating lahat. Diligan pa ang ipinunla natin mga reforma sa Damatwid. Pagyamanin pa ang maganda nating nasimulan. Patuloy pang abutin ang mga pangarap na inakala nating hindi na mararating. Magagawa natin ito kung muling pipili ng Pilipino ang mga nararapat na pinuno, tulad ng makailang beses na ang pinatunayan ng ating lahi. Basta't sama-sama, lahat ng hamon, gaano man ito kahirap, ay kayang lampasan. Ano man pangarap, gaano man ito katayog, kaya nating abutin. Sa pagkakaisa at malasakit sa isa't isa, tiyak mararating natin ang nais nating paroonan. Isang patas, maunlad at masiglang Pilipinas. Mga boss, isang karangalan po sa akin ang makapaglingkod sa lahing Pilipino. Kayo pa rin ang aking lakas, kayo pa rin ang gumawa at patuloy na gumagawa ng pagbabago. Kayo pa rin ang nagpapatunay na the Filipino is worth dying for, the Filipino is worth living for, at talagang the Filipino is worth fighting for. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat.